Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 6 pa rin tayo ng textbook, page 76, nasa second grammar na tayo. This time, ang grammar natin is 동사 plus jago hada. So, verb plus jago hada. Ang sabi sa explanation natin, 다른 사람에게서 들은 권유나 제안 내용을 전달할 때 사용한다. 사bi, 다른 사람에게서, from, yung 에게서 dyan, so from, tapos daran saram, other people. Okay? So from others, kung ano daw yung iyong narinig. So whatever you heard, may it be suggestion or advice. So kung ano man yung sinabi nila na yon, sulat ko, no? Advice or suggestion. So kung ano yung narinig mo from ibang tao. 전달할 때 사용한다. You use this grammar, jaguhada, to convey or relay. Okay, whatever you heard. So, sa madaling sabi, sa Tagalog, ito yung kapag ikaw ay magsasabi sa kausap mo or sa ibang tao din ng kung ano man yung narinig mo from other person din, no? Okay, kung ano yung narinig mo sa iba, i-relay mo lang or sasabihin mo lang din dun sa ibang tao. Okay, so ano yung usual na ginagamit nating word for that? 'Di ba? Pag sinabi ni ganito, lagi natin sabi niya daw. Yan. Sabi ni, tapos, ganito daw. Okay? So, dito, try natin yung example. Sabi ni Huwen, 구천 씨, 이사할 거예요? 구천, maglilipat na ba kayo? So, lipat bahay. Sagot si 구천, 네, 남편 직장이 너무 멀어요. Sabi niya, yes, lilipat na daw sila kasi yung trabaho daw nung kanyang husband ay masyadong malayo. 그래서 남편이 직장 근처로 이사 가자고 해요. That's why, sabi daw nung 남편 niya, nung kanyang husband, 직장 근처로. So, malapit daw dun sa pinagtatrabahuhan niya nung kanyang husband ay lipat na daw sila. So, parang ganito yung pagkakasabi ni Gutchon dyan. Oo, kasi masyadong malayo yung pinagtatrabahuhan ng asawa ko. Kaya ang sabi niya sa akin, lipat na daw kami dun sa mas malapit sa trabaho niya. Okay, so daw. Okay, so next, dito tayo. Sabi ni Ga, 아까 과장님이 뭐라고 하셨어요? Kanina, anong sabi ni 과장님? So, bakit nakaha셨어요? Kasi yung subject natin is si 과장님. So, high person, no? Boss sa trabaho. Kaya, yung heyo, naging hashida. Kaya 하셨어요 siya, naka-past tense. So, sagot sina, 내일 다시 회의하자고 하셨어요. So, sabi niya, bukas daw. So, 회의하자고. Mag-meeting daw ulit tayo. Okay, dashi. Again. So, ano ulit yung sabi nina? Bukas, mag-meeting daw ulit tayo. Next. 친구가 만나자고 해서 약속 장소에 나갔다. Sabi nung kaibigan ko, mag-meet daw kami. 만나다, to meet. So, mag-meet daw kami. Kaya, nagpunta ako dun sa meeting place namin. Next. 아내가 같이 저녁을 먹자고 해서 기다리는 중이다. Sabi niya, sabi ng wife ko, kain daw kami ng dinner. So, sabay daw kaming kumain ng dinner. Kaya, iniintay ko siya at the moment. Gidarin jung. So, at the moment, naghihintay. Now, if na-notice nyo, jago, jago, jago. Okay, so dito, if maalala nyo yung ating grammar na ja, 먹자, 자자, 쉬자. So, ito is, ginagamit mo kapag gusto mong sabihin na gawin nyo pareho yung bagay na yon. Okay, so kasama ka dun sa gagawa. Okay, so that's why jago hada. So, ito, kailangan nyo tandaan, I. So, ako. Okay, plus, so kung sino man yung nagsabi, nagagawin niya yung bagay na yon. Okay, kasama ka dun sa gagawa. Kasi maraming part itong conveying or relaying ng sinabi. So, pagdating sa Tagalog, sa atin, puro daw. Sabi ni ganito, ganyan. Utos man yan, question man yan, suggestion man yan. Puro daw yung ginagamit natin. Pero pagdating kay Korean grammar,
iba-iba yung daw nila, no? May iba-ibang word sila or term na ginagamit. Iba kapag suggestion or advice, katulad nito. Iba din kapag utos, iba din kapag patanong. So, yung mga yon matututunan natin sa mga susunod na topic. So, dito muna tayo kay Jagohada. Again, kasama ka, no, nagagawa dun sa sinabi daw na action. Okay, so if ma-notice nyo yung mga example natin, yung speaker laging kasama dun sa gagawa. So, isa gajago. So, hindi lang yung husband niya yung lilipat, no? Pati siya kasamang lilipat. Hui hajago. So, pati sina kasama dun sa meeting. Okay, kasi sabi ni Gwajang Nim, no? Mag-meeting daw sila. And then, manajago, malamang kasama siya sa magmi-meet. And then, mokjago, ayan. So, si wife at saka si husband niya, no? So, malamang ang nagsasalita dito is yung husband. Okay, so, dito, yung ating rule, madali lang siya. Again, kay verb mo siya idunudugtong. And, may bachim or wala, pareho lang. So, just add, jagohada. So, mokta, salda. Pareho sila na may bachim, no? So, jagohada, jagohada. Gada, hada, parehong walang bachim, pero jagohada pa rin yung dinagdag. So, dito sa baba may tip tayo. Sabi, 부정형은 지 말자고 하다를 사용한다. So, 부정형, ibig sabihin negative. So, ito yung mga not. So, wag daw nating gawin. So, paano mo i-relay yun? So, kunyari, itong si Gutchon. So, ang kunyaring sinabi sa kanya ng husband niya is, wag daw kaming lilipat. Okay? So, yung isa gajaguheyo magiging isa gaji maljago. So, yung gada magkakaroon ng ji maljago. Hada instead. Okay? So, try natin, no, yung bujong jogin para magamit natin yung nasa tip. So, kapag not daw yung sinabi, so dito, gajaguheyo magiging gaji maljago heyo. Okay. Hindi daw kami lilipat, sabi ng asawa ko. Yan. So, dito, gawin nating negative. So, dito, sabi ni Gwajang Nim, magmi-meeting daw sila ulit. So, gagawin natin, sabi ni Gwajang Nim, hindi na daw ulit magmi-meeting. So, hindi na daw ulit tayo magmi-meeting. Magiging, 회의 하지 말자고 하셨어요. So, 하지 말자고 하셨어요. Tapos, dito, 친구가 만나자고 해서. So, kunyari, sinabi ng kaibigan niya is, wag na tayo mag-meet. So, si 만나자고 해서 magiging 만나지 말자고. So, dito ko siya isulat. 만나지 말자고 해서. Okay, and then, yung last, so, 먹자고 해서. So, kunwari ang sinabi na ng wife niya this time is, wag na daw kaming sabay kumain. So, magiging, 먹지 말자고 해서. Yan. So, ito yung negative form niya, no? Okay, so dito, try natin. Pag negative, again, sabi sa tip, no, ji maljago. So, again, same lang yung rule, may bachim or wala. Pareho lang, ji maljago naman yung idadagdag mo. Okay, so si mokta, mokjaguhada, ibig sabihin, let's eat daw together. So, magiging, mokji maljago hada. Wag na daw tayong kumain together. So, again, no, relay pa rin. Nandun pa rin yung essence ni daw. Okay? So, I hope nasundan. Last one, si hada. So, hajago hada, magiging haji maljago hada. Okay, wag na daw nating gawin yan. So, kasama si speaker sa hindi gagawa. Okay? So, yan yung ating jagohada. Try natin siyang i-apply. So, dito tayo, no, application ni Dong sa plus jagohada. Again, pag magre-relay or magko-convey ka nung narinig mong sinabi. So, tingnan muna natin example. Sabi dito sa bogi, si Rahuman. So, yan yung ating character. And then, anong sabi niya? Da 같이 노래방에 가요. So, sa kanya nanggaling yung information na i-relay natin. Okay. So, dito, ang question, 이번 달 우리 반 모임 때 친구들은 뭐 하자고 했어요? So, sabi, this month, 우리 반 모임 때,
kapag nagkita-kita tayong magkakaklase. So, uriban, mga kaklase mo yan, no? Tas moim gathering. Yan. 친구들은, so yung mga kaibigan natin, 뭘 하자고 했어요? Anong sinabi nila na gagawin daw natin? So, ito yung mga kaibigan natin, no? Si Rauman, si Angela, si Anais, at saka si Ramin. So, dito, sabi niya, Rahuman 씨는, so binanggit niya yung pangalan ni Rahuman, and then add 는. Tapos, ito na, yung sinabi mismo ni Rahuman, 다 같이 노래방에, tapos pagdating sa gayo, dito na in-apply si 자고 하다. Kasi nga, gawin daw natin ito, sabi ni Rahuman. So, sabi ni Rahuman, magpunta daw tayo lahat sa 노래방. Kaya, 노래방에 가자고 했어요. Okay, and if manotice nyo, yung hada, naging past tense na kasi nga narinig na niya or nasabi na ni Rahuman yung gusto niyang sabihin and narinig mo na as bilang mag-convey o magre-relay. Kaya yung hada, naging hesoyo. Pero may mga cases na pwede ding heyo. Okay, so wala naman siyang malaking difference, no? Same lang din yung magiging meaning niya. So, number 1. So, paano yon? Si Angela, anong sabi ni Angela? 재미있는 영화를 봐요. So, anong sabi ni Angela pag i-relay na natin? Angela 씨는. Okay, so dito, Angela 씨는, tapos ito na, 재미있는 영화를, so pagdating kay Bayo, magiging 보자고 했어요. Okay, so yung buhayo, naka-present tense yan. So, gawin muna natin, kunin natin yung basic form ni buhayo, boda, and then magiging 보자고 했어요. Next, number 2. So, dito, 아나이 씨는 공원에서 산책하고, tas yung 놀아요, ang basic form niya is 놀다. So, magiging 놀자고 했어요. Sabi ni Anais, doon daw tayo sa park maglakad-lakad at maglaro. Okay, so 놀자고 했어요. Number 3, 라민 씨는 맛집에 가서 맛있는 음식을, tapos yung 먹어요, 먹다 basic form magiging 먹자고 했어요. So, ano ulit ibig sabihin yan? Sabi ni Ramin, punta daw tayo sa masarap na restaurant at kumain daw tayo doon ng masarap na pagkain. Okay, so again, no, kung ano yung narinig nating sinabi ng mga kaibigan natin, i-relay lang natin, sasabihin lang din natin. Okay, so yan, 자고 하다. Again, kapag gusto mong sabihin sa ibang tao yung narinig mo na sinabi lang din ng iba, and having this ja, okay, so, it indicates na kasama ka dun sa gagawin na action. So, dito sa number 2, 우리 반 모임에서 하고 싶은 것에 대해 이야기해보세요. So, sabi dun daw sa classmates mo, no? So, pag nag-meeting daw kayo, ano yung gusto mong sabihin? Okay, so, i-discuss daw yan. And then, 그리고 들은 이야기를 다른 친구에게 전달하세요. So, this one, 전달, to relay. Okay, so parang may mag-uusap-usap, tapos kung ano yung narinig mo, re-relay mo lang. So, ito na, example. Sabi ni Jamshid, 같이 한국 음식을 만들어요. Sabi ni Iring, 가족이나 고향 친구들도 초대해요. So, dito, ito yung example natin. Sabi niya, Jamshid 씨는, so si Jamshid yung kinuha niya, no? So, Jamshid 씨는. Tapos, ano yung sinabi ni Jamshid? 같이 한국 음식을 만들자고 해요. So, yung 만들어요, ginawa lang niyang 만들자고 해요. So, gawin natin yung kay Iring naman this time. Sabi natin, 이ring 씨는 가족이나 고향 친구들도 초대해요. magiging 초대하자고 해요. Okay, so sabi ni Iring, pwede din daw nating invite yung ating family or mga kababayan. Okay, so that's for 자고 하다.
And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.